Sa panahon ni Jesus, ang isang ketongin o leper ay ang taong iniiwasan, pinandidirian, at kinasusuklaman. Bakit? Maliban siyempre dun sa nakakahawang sakit na pisikal, sa kultura ng Hudyo, pwede ka rin mahawan ng kadumihan sa spiritual. That's their mindset. Kung tutusin nga, kapag ang ketongin ay pupunta sa mataong lugar, isisigaw niya sa mga tao, ketongin, ketongin. Ipapalandakan niya, sisigaw niya para mapaalala ang lahat ng tao na may papalapit na isang ketongin. May papalapit at merong padating na isang ketongin. Siguro kung nasa sitwasyon tayo ng isang ketongin, parang nakakayang gawin iyon. Isisigaw mo yung pinangdidirian ng lahat. Pero sa ating mabuting balita, kakaiba yung ketongin ang narinig natin. Una, pumunta siya sa mataong lugar. We have heard at the very beginning of our gospel reading, the great crowds are following the Lord. Pangalawa, anong kakaiba dito sa ketongin na to? Lumapit siya kay Jesus nang walang takot at walang hiya. Literally. Bakit po ba? Kasi ang isang ketongin, dapat hindi siya lumalapit dun sa walang may sakit. Kasi makakahawa siya. Pero itong ketongin na to, alam niya sa sarili niya na dapat wala siyang ikakahiya at ikakatakot para lang lumapit kay Jesus. Ikatlo, ano yung kapansin-pansin sa ketongin na to? Hindi siya nag-demand kay Jesus. He asked prudently. Sabi niya, Lord, if you wish, you can make me clean. Hindi niya sinabi, Lord, make me clean. Hindi niya sinabi yun. But, if you wish, kung ibig mo na ako'y pagalingin mo. Ngayon naman po, magnilay po tayo sa mga narinig natin. Question, sino-sino po yung mga taong iniiwasan mo? Yung mga tinuturing na kasuklam-suklam sa paningin mo. Sino-sino po yung mga pinandidirian nyo ngayong araw? O, simplihan ko po. Sino-sino po yung mga nilalayuan ninyo? Yung mga iniiwasan ninyo? Yung mga taong ayaw nyong makasama? Sino-sino po sila? Pero paalala ko lang po, ano po ang tawag dito po sa inyong bayan? Ano tawag po? Letter D. Nakalimutan niyo na kung anong pangalan ng bayan niyo po. Dagupan. Ano ibig sabihin ng Dagupan? Nandaragupan. Ibig sabihin, ito po ang lugar kung saan nagbubuklod-buklod ang lahat. It is a meeting place. Ano pong paalala sa atin? Kayo po ay mga taong nagbubuklod-buklod, nagsasama-sama, ibig sabihin, hindi lumalayo sa isa't isa, bagkus lumalapit pa nga. Kaya ano po ang panyaya sa atin ng Diyos ngayong araw? Katulad ni Jesus, dapat tayo ang lumalapit. Ang totoo nga po, tayo pa nga po ang unang lumalapit. Hindi na po kailangan na hintayin yung iba para lumapit sila sa atin para lang makatulong. Dahil ang Diyos, lagi niyang ninanais na walang mawalay sa bawat isa para sa Kanya. Now in silence we pray. Dearest Lord, make us all one here in Dagupan, now and forever. Amen.